Bago natin simulan ang ating video tungkol sa mga bagay na hindi mo dapat i-search sa internet, atin munang alamin kung ano ba ang isang iceberg chart. Ang iceberg chart ay isang picture ng iceberg na naglalaman ng iba't ibang keywords. Related ito sa isang topic at nahahati ito sa iba't ibang level. Bawat level ay nadedepende sa obscurity o sa pagiging popular sa mga tao. Ibig sabihin, ang mga nasa taas na parte ay alam ng karamihan habang ang mga nasa baba naman ay yung hindi pa gaano na-e-explore ng mga tao. Sa kadahilan ng ito ay mahirap hanapin o di kaya naman ay wala ng impormasyon patungkol dito. Naging trending ang iceberg chart sa mundo ng internet noong 2020 at sa kasalukuyan ay mayroon na ding sariling community sa isa sa mga sikat na social media which is ang Reddit. Disclaimer muna sa mga manonood ng videos na ito, for educational purposes ang video na ito, ngunit hindi ito angkop sa lahat ng manonood. May mga disturbing topics akong tatalakayin kaya kung ikaw ay mahina ang loob o mahina ang sikmura at ayaw na nakakakita ng mga ganitong klaseng bagay, ay bibigyan na kita ng chance ngayon din para mag-back at wag nang ituloy panoorin ang video na ito. Pero kung isa ka sa mga curious at handa sa mga makikita at maririnig ng mga di kaaya-ayang bagay, ay pwes, simulan na nating pag-usapan ang mga keywords na makikita sa level 1. Taon ng 2008, na-upload ang isang video na may titulong One Guy One Jar o mas kilala sa tawag na One Man One Jar. Kinilala ito bilang most disgusting thing on the internet ng taon na yon. Pinapakita dito ang isang lalaking walang saplot habang inuupuan ng isang garapon. Nang tuluyan niya na itong may pasok sa loob ay bigla na lang itong nabasag. Imagine mo na lang yung sakit na naramdaman ng lalaki at isipin mo na lang kung anong pumasok sa isip niya at bakit niya nagawa ito. Bago sumikat sa internet ang One Man One Jar ay nauna mo nang sumikat noong 2007 ang Korn na produce ng MFX Media na may titulong Two Girls One Cup. Sa trailer pa lang na kumalat sa internet ay siguradong babaliktad na ang iyong sikmura. Pinapakita dito ang dalawang babae habang kumakain sila ng peanut butter. Take note lang na hindi ito yung klase ng peanut butter na ipapalaman ko sa tinapay o ihahalo sa kare-kare. Use your imagination mga ka-iceberg para malaman mo kung ano ang tinutukoy ko. Speaking of Korn, sumunod sa ating listahan ay ang pelikulang The Serbian Film na ipinalabas noong 2010. Kwento ito ng isang retired na Korn star kung saan ay naalok ng isang special project. Dahil sa matinding pangangailangan sa pera ay tinanggap niya ang trabahong inalok sa kanya ngunit sa huli ay pinagsisihan niya dahil sa bagay na kanyang natuklasan. Syempre hindi ko sa inyo pwedeng banggitin kung ano ang bagay na yun. Sa katunayan nga, ito ang naging dahilan upang maging controversial ang pelikula na ito. Kaya naman ito ay naban sa madaming bansa kasama na sa bansa natin. Hindi ko sinasuggest sa iyo na panoorin mo ang pelikula na ito at kung tatanungin mo ako kung bakit, ay isa lang ang masasabi ko. Basta wag. Ang Blue Waffle ay maituturing na isang internet urban legend sapagkat hanggang ngayon ay wala pa ding matibay na pruweba na ito ay totoo o nag-i-exist. Di umano isa itong infection sa pribadong parte ng mga kababaihan na kung lumala ay literal na magiging kulay blue ang kanilang. Alam mo na, noong 2010 kumalat sa internet ang isang image na di umano'y halimbawa ng Blue Waffle. Madami ang nagulat sa kumalat na imahe ngunit may mga taong nagsasabi na ito ay Photoshop lamang. Mahilig ba kayo ng mga kaibigan mo sa anime? Marahil ay meron na sa inyo na nakarinig ng suggestion na panoorin yung Boku no Pico. Nope, sorry, hindi yan ang tinutukoy ko. Dahil sa anime na ito ay ibang fight scenes ang makikita mo. Sword fight kumbaga. Ipinalabas ito noong 2006 na nagkaroon lamang ng 3 episodes. Sumikat sa internet ang ice cream scene sa anime na ito na ginawan naman ng reaction video ng iilang mga YouTubers. Speaking of anime, kasama din sa listahan ng mga bagay na huwag mong isa-search sa Google ay ang keyword na your favorite female character. Nakakapagtaka na pati ito ay nasama ngunit sa aking pagre-research ay nalaman ko ang dahilan. Narito at ipapaliwanag ko sa inyo. Halimbawa, isa sa mga paborito kong female character ay si Nico Robin ng One Piece. Oras na i-search ko ito sa Google Images ay di maiiwasan na may mga internet trolls ang gagawa ng pangit na imahe sa kanya. Dahilan upang ako ay magalit o madismaya. Minsan naman ay ang mga pangbatang characters ay gagawa ng adult version dahilan upang maruwin ang iyong childhood. Isa pa sa nakakapagtakang nasama sa listahan ay ang keyword na dolphins.
Honestly, hindi ako kumbinsido matapos ko mapanood sa isang YouTuber ang kanyang opinion kung ba't ito nasama. Kaya kung mayroon kang theory about dito ay i-comment mo lang sa baba. Dumako tayo sa susunod na keyword which is ang GOATSE. Wala itong kinalaman kay Michael Jordan o kaya kay LeBron James. Isa itong website na naglalaman ng mga shocking images at isa na nga dito ay picture ng lalaki habang ibinubuka ang butas ng kanyang tumbong. Ginamit ang website na ito bilang prank kung saan ikakabit ang link sa mga messages at kapag aksidenteng nabuksan ay makikita ng biktima ang nakakashock na image. Taon ng 2005 ay nabura ng tuluyan ng website kaya naman hindi mo na ito pwedeng i-access ngayon. Next on our list ay Lemon Party. Ito lang siguro yung party na never ko pupuntahan. Makikita mo kasi sa website na ito ay mga matatandang lalaki na nagme-make love sa isa't isa. At take note, wala silang kasamang babae. As in sila lang. Hula ko ay sing-asim ng lemon ang asim ni na lolo na involved sa website na ito. Gut flora. Isa itong uri ng microorganisms o bakterya na nakatira sa loob ng iyong digestive system. Huwag kang mag-alala dahil may function sila sa loob ng iyong katawan at take note, bukod sa kanila ay halos merong trillions of microorganisms ang nakatira sa loob ng iyong katawan at tumutulong upang mag-function ang iyong systems ng mabuti. Medyo disturbing nga lang isipin na nabubuhay sila sa loob ng iyong katawan at sila din ang unang kakain sa iyo oras na ikaw ay sumakabilang buhay. Dumako tayo sa susunod na kwento na may titulong Mr. Hands. Isa ito sa mga di mo dapat i-search sa Google dahil sa nakaka-disturb na detalye nito. Pero dahil curious ka at matigas ang iyong ulo ay sige at bibigyan kita ng clue. Isa itong video tungkol sa lalaki na binawian ng buhay dahil sa kabayo. Kung iniisip mo na nahulog siya habang nakasakay ay pwes nagkakamali ka. Alalahanin mo na lang yung Lemon Party kanina ngunit imbes na matatanda ang bida, gawin mo itong isang lalaki at isang kabayo. Kuha mo? Next ay yung spoilers. Di na need ipaliwanag ito. Kung mahilig ka manood ng pelikula, isa ito siguro sa hindi mo isi-search sa Google. Speaking of pelikula, bukod sa Serbian film na napag-usapan natin kanina, ay kabilang din ang isa sa mga disturbing na pelikula noong dekada 70s na may pamagat na Pink Flamingos. Kwento ito ng isang drag queen at ng kanyang pamilya habang sila ay nakikipagkompetensya sa isang pares ng kriminal. Ang pinaglalabanan nilang titulo ay maging pinakamadumi, madungis, malaswa, nakakadiring nila lang sa buong mundo. May isang eksena dito kung saan kumain ang bida ng peanut butter galing sa aso. At take note, totoo niya itong ginawa para sa pelikula. Noong 2014, isang imahe ni Rainbow Dash ang in-upload sa internet at naging isa sa mga nakakadiring sinaunang meme na sumikat. Nasa loob ng garapon ng Little Pony figurine at nakababad ito sa puting likido. Sa itsura pa lang ng likido ay malamang may idea ka na kung ano ito. Pero kung di mo pa din gets ay bibigyan kita ng clue. Galing tayong lahat sa likido na ito at di umano'y maaalala mo ang sunrocks dahil dito. Kung ikaw ay may arachnophobia o takot sa gagamba ay wag na wag mong isa-search ang Huntsman spider. Ito yung mga klase ng gagamba na makikita mo sa bahay na lumalaki ng sinlaki ng platito. Ito yung tipong kapag nakita mo sa CR ay pagpapabukas mo na lang ang pag-ihi o pagligo mo. Sa CR din ang setting ng susunod nating keyword na may titulong Tub Girl. Honestly, hindi ko alam kung ito ay edited o tunay na nangyari. Isa itong babae na nasa bathtub at makikitang nagpapaulan ng sariling peanut butter, habang ang peanut butter naman ay tumatama sa kanyang muka. Halos pares lang sila ng idea ng 2 girls 1 cup pero ito ay larawan lamang. Siguro naman sa iyong pagpe-Facebook ay na-encounter mo na ang videos kung saan pinapakita ang pagtanggal ng isang ingrown toenail. Ang iba pa nga sa atin ay ginagawa itong pampatulog pero syempre, may mga tao pa din na ayaw na nakakakita ng mga ganito. Hula ko ay sila'y nakaka-experience ng di maganda sa mga pedicurista sa parlor. Susunod sa ating list ay the splinter. Kung mababa ang iyong pain tolerance at ayaw na nakakakita ng ganitong klaseng images, ay pwes wag na wag mo itong isi-search sa Google. Ang splinter ay yung tinatawag na salubsob o malalim na Tagalog ay natibo. Halimbawa nito ay yung mga kapirasong kahoy na pumapasok sa daliri at napakahirap kunin. Naranasan mo na ba yung umubo ka bigla o kaya humatsyeng at pagkatapos ay may dilaw na malagkit na tumalsik galing sa loob ng iyong bibig? Kung oo, I'm sure pinisa mo din ito at inamoy at biglang nag-flashback sa'yo lahat ng masasamang nangyari sa buhay mo at bigla ka nagsisi. Ang tawag dito ay tonsil stones. Ang tonsil stones ay nabubuo kapag may mga pagkain o bakterya ang naipon at sumisiksik sa mga spaces sa iyong tonsils. Di katagalan ito ay mamumuo at magiging dahilan ng pamamaga o di kaya pamumula ng iyong tonsil.
Madalas ito ay kusa lamang natatanggal, ngunit mas maigi na lumapit sa mga doktor kung nais mong magpa-check up o di kaya ay magpatanggal nito. How hotdogs are made. Naalala nyo pa ba yung nausong kwento dati na ang mga hotdog ay gawa sa uod o sa bulate? 10 years ago, isang video sa YouTube ang in-upload na may titulong How It's Made. At dito ay pinakita kung paano ginagawa ang hotdogs. Don't worry dahil walang involved na uod o bulate sa nasabing video. Medyo di nga lang kaaya-aya ang inyong makikita at kung mahina ang iyong sikmura, ay malamang di ka na ulit kakain ng hotdog kahit kailan. Sumunod sa listahan ay ang tanong ng what were the velociraptors sound in Jurassic Park? Maituturing itong isang joke entry sa ating iceberg dahil wala namang masama sa trivia na ito. Sa katunayan nga sa lahat ng nakalista dito sa ating iceberg, ito lang yung masasuggest ko sa inyo na okay i-research. Hahayaan ko na kayong tumuklas pero syempre, after nyo nang mapanood tong buong video na ito. Dumako naman tayo sa word na vor. Isa itong matinding desire kung saan ang fantasy ay makain ng buhay o di kaya ay kumain ng buhay. Mahirap paniwalaan na may mga taong nag-e-exist na ganito ang fantasy. Ang messy tales naman ay tungkol sa isang tuta na mahilig kumain ng peanut butter. Kilala din siya sa tawag na brown nose pup dahil sa obvious na reason. Medyo hindi na bago sa atin ang ganitong kwento dahil dito sa Pilipinas, ginagawang meme lang o katatawanan ang ganitong bagay tungkol sa mga aso. Naranasan mo na ba yung pakiramdam ng pagkabalisa habang nakakakita ka ng madaming butas? Marahil ay meron kang trypophobia. Isa itong kakaibang pakiramdam every time na makakakita ka ng irregular patterns, small holes o kaya naman ay small bumps. Ayon sa eksperto, ang ganitong disorder ay di pa maituturing na official kaya naman sa ngayon ay wala pang lunas para dito. Last sa ating list ay related sa trypophobia. Para magkaroon kayo ng idea, ipapakita ko muna sa inyo ang itsura ng isang lotus pod. Imagine mo na lang na ito ay phinotoshop at inilagay sa dibdib ng babae. Talaga namang madidisturb ka sa itsura, lalo na kung ikaw ay may trypophobia. Abangan sa susunod, pag-uusapan naman natin ng mga keywords na nakalagay sa second level ng ating iceberg. Hihingi lang sana ako sa inyo ng pabor na i-like at mag-comment dito sa aking video. Kung di ka pa nakasubscribe ay maaring pindutin lang ang subscribe button, pati na din ang bell para lagi kang updated sa mga videos na aking i-upload.